Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Epoy. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Romblon. Nang mga panahong ito, bago magsimula ang ikalawang digmaan, payapang namumuhay ang pamilya ni Epoy sa isang isla ng Romblon. Pangingisda ang kinabubuhay at karaniwang paglalambat lamang. Kapag may huli, pinipili nila yung maibebenta at yung natitira ay pangkonsumo. Panapanahon din ng benta. Minsan malakas ang kita, ngunit madalas ay mahina. Umaabot pa nga sa puntong kinakapos na sila. Napakapayak lamang ng bahay nila Epoy. Kung gaano kapayak sa bahay probinsya ngayon, mas lalo na noon. Talagang masasabing napakahirap ng buhay kung titignan. Isang palapag, kwadrado at walang silid. Kung saan sila natutulog ay doon din kumakain. Nakangat ito ng bahagya sa lupa para makaiwas sa pagtaas ng tubig ng dagat, lalo na kapag bumabagyo. Ito lang ang lupa nila. Ilang distansya lamang mula sa kanilang tahanan, mismong tubig dagat na. Kung malakas ang alon, halos aabuti na ang bukana ng bakuran. Nasa 17 taong gulang pa lamang sa Epoy. Mapangarap na tao at palaging tinatanaw ang kalagayan ng pamilya. Sobrang sipag magtrabaho, sumasama sa panglalambat. Kapag dumaong na, tumutulong pa ito sa nanay sa paggawa ng kakanin. Ito ang kumukuha ng mga niyog, nagkukudkod, at siya din ang nagluluto ng kakanin. Kapag may bakanting oras naman, hindi pinapalampas ni Epoy. Nangunguha pa ito ng mga alimango sa bakawan. Kung sakaling pala rin, may pandagdag benta pa sila. Ipinagmamalaki si Epoy ng mga magulang na si Tatay Lupin at Nanay Trina. Sa murang edad, matanda na akong mag-isip. Dagdag pa dyan ang ugali ni Epoy na bukod sa mabait, sobrang tahimik pa. Nakangiti lamang ito kapag inuutusan. Hindi makikitaan ng pagmamaktol. Hindi din barkadista. Sa halip, nasa trabaho lang palagi at magpapahinga na lamang kapag gabi. Isang araw, kakarating lang nila ng tatay sa pangingisda. Kaunti lamang ang huli. May pagkabalisa ang mukha ni Epoy. Tahimik lamang ang binata. Kumuha ito ng tabak, itinangkil sa bewang at dumiretso sa bakawan. Nagbabaka sakaling may makuhang alimango. Binalikan niya ang mga dating napagkuhanan niya ng alimango. Sa isipan, baka may natira pa. Kaso wala. Tuyo na ang lupa at walang bakas ng tapak ng alimango. Nilibot ni Epoy ang buong bakawan, ngunit wala siyang nakita kahit man lamang maliit. Kaya naman, naisipan nitong pasukin ang napakasukal na bakawan. Sa unahan, may nababalitang engkantong nakatira. Kinatatakutan ang lugar na ito dahil kapag pumasok ka, hindi ka na makakabalik lalo't kung magustuhan ka ng elemento. Dahil na din sa mga sabi-sabi, wala na ni isang pumasok sa lugar. Kaya naman mas sumukal at kumapal ang mga bakaw sa loob. May kaunting takot sa Epoy. Naniniwala siya sa mga sabi-sabi dahil minsan itong napadaan sa lugar at may bigla ang dumaan sa harapan na sobrang bilis. Maitim at nakita ni Epoy na may buntot ito.
Ngunit dahil na rin sa kagustuhang makakuha ng alimango upang kahit papano ay may kita sila ngayong araw, buong tapang na pinasok ni Epoy ang lugar. Sobrang kipot ng daanan. Matutulis pa ang mga maliliit na talabas sa ugat ng bakawan. Nagkanda-sugat-sugat na si Epoy. Walang bakas ng tapak ng tao na makikita. Ibig sabihin lang, wala talagang tao na nangursunadang pumasok sa lugar. Habang palayo, pakapal ng pakapalang bakaw. Dagdag pa ang nagkalat na mga nipa at iba't ibang halamang matatagpuan sa bakawan. Ilang sandali pa, may nakitang maliit na lawa sa Epoy. Sa gitna nito, may isla na may malaking puno ng bakaw. Laking pagtataka ni Epoy sapagkat ang bakaw na ito ay kakaiba. Buhay na buhay ang mga dahon. Kumikinang kumpara sa iba na ordinaryo lang. Ang mas lalong nagpataka kay Epoy, yung nakapaligid na damo sa puno. Hindi ito damo na makikita sa tabing dagat o di kaya sa bakawan. Ito ay klase ng damong makikita sa bukid at hindi nabubuhay sa alat. Mga amorsiko at makaya. Yung tubig pang nakapalibot, sobrang linaw, kulay asul na singkulay ng langit. Tumingin si Epoy sa gilid ng lawa. Namangha ang binata. Pinagmasdan ang putikan kung may mga tapak ba ng alimango. Nanlaki ang mga mata sapagkat napakarami. Nagkalat ito sa paligid. Hinanda na ni Epoy ang tabak. Tinusok ang tubig kung malalim ba ito. Nagulat ang binata dahil isang dangkal lang ang lalim. Ngunit kung titignan, parang lampas tao. Kaya naman napangiti si Epoy at napaisip. Hindi na siya mahihirapan sa pagkuha ng alimango lalo pat doon sa gitna ng isla. May nakita siyang napakalaking butas ng alimango. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ni Epoy. Nauna na ang isipan. Siguradong may malaking kuha at hindi lang nag-iisa. Nagsimula na itong maglakad. Sobrang lamig ng tubig na tumatagos sa balat. Noong malapit na sa gitna, bigla itong nakarinig ng tampisaw. Malakas na tila galing sa malaking isda. Inangat ng binata ang tingin. Nakita ang alon sa tubig ngunit walang bagay na lumilika nito. Nang marating ang gitna, tumuntong muna sa isla. Nakatukod sa puno ng bakaw at iniikot ang tingin sa palibot. Nakakamangha, parang paraiso sa ganda. Wika ni Epoy hanggang sa, "Sino ka? At anong ginagawa mo sa aking teritoryo?" Nagulat si Epoy sa boses. Nagtaasan ang mga balahibo. Hindi nakagalaw at tanging mata lamang ang ginilid kung saan ito nanggagaling. Bigla na lang dumilim ang posisyon niya. Tila ba may nakaharang sa sikat ng araw sa likuran at may patakpa ng tubig sa balikat. Kinabahan na si Epoy. Siguradong hindi maganda at pangit na nilalang ang nasa likuran. Hinanda niya ang tabak. Tinansya ang pag-ikot kasabay ng paghataw. Ngunit muli itong nagsalita. "Bata, huwag mong gagawin ang binabalak mo. Masasaktan ka lang. Sabihin mo sa akin ang pakay mo sa lugar at kung anong ginagawa mo rito. Ikaw pa lang ang unang taong nakarating dito sa hinaba-haba ng panahon." Nagbabakasakali lang po na madagdagan yung kita namin. Bumunguha po sana ako ng alimango.
Naawa na ako sa nanay at tatay ko. Hindi mo kailangang maging marahas sa bawat bagay na gusto mo. Nasa teritoryo kita at namangha ako sa tapang mo. Yun lang ba ang nais mo? Humarap ka at huwag matakot. Napabuntong hininga ang binata. Napalunok ng laway at dahan-dahang inikot ang katawan. Napahintos sa paghinga si Epoy nang makita ang ubod na itim na nilalang. May puro puting mata, kalahating tao, ngunit kalahating buntot na parang sa isda. May palikpik sa batok, tapos ang buhok ay parang gintot makapal. Huwag kang matakot sa akin. Isa kong kaibigan. Nararamdaman ko ang hinaing mo at naisip kong tulungan ka. Pagkakalubang kita ng bagay na siyang tutulong sa'yo. Basta't ipangako mo lang sa akin na wag mo itong ibibigay sa iba. Huwag mong wawalain dahil delikado ang gamit kapag napasa kamay ng masamang elemento. Kinuha ni Epoy ang bagay. Kulay itim at matigas na parang bakal. Mukha itong dibdib ng babaeng alimango. Sobrang lamig sa kamay ni Epoy. Nagtanong ang binata kung para saan ang bagay. Ang sabi ng nilalang, malalaman na lamang kapag dala niya ito palagi. Tinitigan ito ni Epoy hanggang sa biglang nagbago ang itsura ng buong lugar. Ang kaninang malaparaiso, nagmistulang putikang bakawan na karaniwan lamang makikita sa kung saan lugar. Wala na yung tubig na asul, yung puno sa likod. Putol na at wala na yung nagkikislapang mga dahon. Ngunit nagkalat ang mga butas ng mga alimango. May mga katanungan sa isipan ni Epoy, ngunit wala na siyang mahanap na sagot. Akala tuloy niya, panaginip lamang ang lahat ng nakikita. Ngunit napaka-imposible dahil hawak niya mismo ang bagay na bigay ng pangit na nilalang. Tinanggal ni Epoy ang takot at hiwaga sa isipan. Nanguha siya ng alimango. Napakarami. Ang lalaki pa nito at hindi niya halos mabuhat sa bigat na mga nakuha. Napakarami pang iba. Ngunit napagpasyahan ni Epoy na umuwi na lamang ng tahanan. Pagod na pagod ang mukha habang bitbit ang binugkos na mga kuha. At nang makarating sa tahanan, nagulat pa ang mga magulang. Hindi ito nakakibo nang ilagay ni Epoy ang mga alimango sa sahig na kawayan. Natigilan sila. Nais sabihin ng binata ang nasaksihan. Ngunit baka hindi maniwala si Tatay Lupen at Nanay Trina. Ay, Nay, swinerte po ako. Maibibenta niyo ito sa malaking halaga. Tansya ko, nasa bigat 20 kilo yata lahat. Sobrang dami mo namang nakuha, anak. San pang lugar galing ito? Bihira na ang alimango sa atin, ha? Hindi kaya nanguha ka lang doon sa kabilang baryo? Nako, baka mahuli ka, anak, ha? Naku tay, hindi po ako ganong klase ng tao. Nakuha ko lang yan doon sa looban. Doon sa kinatatakutang lugar. Marami kasing alimango doon eh. Ano ka mo? Nakarating ka doon. Ano namang mabuti at nakalabas ka pa ng buhay. Ano mo bang delikado doon? Tatay, sabi-sabi lang po yun. Mayaman po sa yamang tubig yung bakawan doon. Buwaba na ito ng tahanan. Nagpunta sa poso sa likod upang maghugas ng katawan. Takip silim na mga sandaling yun.
Makikita sa mukha ng mga magulang ang lalim ng iniisip. Baka totoo naman yung sinasabi ng anak natin, Lupin. Alam mo namang sobrang masikap niyan at mabait. Ibibenta ko ito bukas, ha? Kakasya kaya to sa batya ko. Lagyan mo ng tubig alat, Lupin, nang hindi mamatay. Kinabukasan, maagang umalis si Nanay Trina kasama si Tatay Lupin. Nilako nila ang mga alimango. May mga taong nakapansin sa dami ng dala. Nagtanong ang mga ito kung saan nakuha. Hindi naman magawang magsinungaling ni Tatay Lupin. Kaya sinabihan niya ang mga ito na doon sa loob ng bakawan, kung saan may nabalita ang mga engkanto. Ipinagtapat ninyang si Epoy ang nakakuha. Dala ng mensaheng yun, nagkaroon ng interes ang iba. Ayon sa mga kumakalat na mga salaysay, ginalugad nila ang buong bakawan. Ngunit wala namang ganong kalalaki at karaming alimango. May mga nakuha nga ngunit maliit lang. May nagpunta sa tahanan. Nagtanong kay Epoy patungkol doon. Tawagin na lang natin sa pangalang Basil. Sinabi ng binata na marami namang naiwan at hindi pa nakuha lahat. Naglululoko mo naman kami. Hindi kaya ninakaw mo lang yun sa kabilang baryo? Hindi ako ganong tao, no? Kung gusto mo, sasamahan pa kita sa lugar. Doon din naman ako pupunta at babalikan ko ang iba. Magkasama si Epoy at si Basil na pumunta sa bakawan. Unang salita pa lang, nakakita na kagad si Epoy ng butas. Napakunot ang mukha ni Basil. Galing na ito sa lugar, ngunit wala namang butas doong kanina. Kaya paanong nagkaroon ng bakas ng tapak ng alimango? Hindi nagsalita si Epoy. Habang si Basil naman, kita ang pananabik na makakuha kaya humiwalay ito sa binata. Mga 2 oras, nagkita muli sila. Sa pagkakataong ito, may kuha na si Basil, ngunit isa lang at maliit pa. Samantalang yung kay Epoy, 2 bugkos. Ang bilang ay lampas 10 at malalaki pa. Papanong? Teka, ano bang meron ka? At ang dami mong nakikita at nakuha. Wala naman. Pinasok ko lang yung mga hindi pa napapasok ng ibang tao. Nagkataon lang siguro na may alimango. Yung ibang ang nakita ko, nakatiwangwang lang. O sige mauna na akong umuwi. Mabilis na umuwi ang binata. Nakasunod naman ang tingin sa kanya si Basil at kita sa mukha ang pagkainggit. Totoo kaya yung sinasabi nung nilalang? Swerte ang bagay na binigay niya sa akin. Imposible namang hindi makakuha si Basil. Tanyag yun sa ganitong gawain. Samantalang ako hindi naman. Tsaka parang hindi man lang gumagalaw yung mga alimango sa tuwing dadamputin ko lamang ito. Napakaamo. Nilapag niya ito at kumuha ng lupa. Dinukot sa bulsa yung bagay na korteng dibdib ng alimango. Parang humahawak siya sa yelo sa lamig. Dito niya naisipan, baka totoo nga ang lahat. Lalo na kagabi. Napaniginipan niya pa ang nilalang na tuwang-tuwa habang nakatingin sa kanya sa malayo. Pagkarating sa tahanan, hindi na bago sa mga magulang ang tanawin. Masaya muli ito ngunit makikita sa mukha ang pagtataka. Lumipas pa ang ilang araw. May ipon na ang pamilya. Samantalang maraming tao ang naiinggit at nagtataka kay Epoy. Nadagdaga ng sumasabay sa kanya bukod pa kay Basil. Ngunit katulad ng nangyari dito, wala ding kuha at kung meron man,
Sobrang liliit lang. Nakabili ng bagong bangka si Tatay Lupin. Hindi na din naglalako ng kakanin si Nanay Trina. Nasa bahay lamang ito at nag-aalaga ng mga baboy. Hininto muna ni Epoy ang pagkuha ng alimango. Sinabi ng ama na baka may gawin sa kanya ang mga naiinggit. Lalo't nakarinig si Tatay Lupin ng banta. Kaya simula nun, sumasama na lamang si Epoy sa pangingisda. Dala pa rin ang gamit. Ng mga sandaling to, takipsilim na. Pag-angat ng lambat, natulala si Tatay Lupin sa dami ng nahuli. Samut-sari at ang iba ay yung mga mamahaling isda na hindi mo aakalain na makukuha sa panlalambat. Halos mga lahati ang sikip ng bangka. Sa bigat nito, aabuti na ng tubig dagat. Napatingin si Tatay Lupin kay Epoy. Umiiling at nagtanong, Ana, tapatin mo nga ako. Ano bang dala mo? Hindi na ito karaniwan. Parang naaakit ang mga isda sa'yo. Mantakin mo yung nasa bato na isda na kuha ng lambat. Yun nga po sana yung gusto kong ipagtapat sa inyo, tay. Sana paniwalaan niyo ako. At kung maaari, sa atin lang po ang sasabihin ko. Noong nagpunta ako sa Bakawan, may nakita akong lugar. Mala paraiso sa ganda. Hindi ko pa yun nakita sa tanang buhay ko. Tapos, merong nagpakita. Hindi ko maidetalye yung itsura basta. Alam ko sa sarili kong isa siyang mahalikang engkanto. May ibinigay siya sa akin. Itong suot ko na kwintas. Ginawa kong kwintas para hindi mawala. Ang sabi niya sa akin, tutulungan niya ako. Ang bagay na bigay niya ang makakapagpaangat sa ating buhay. Maniwala man kayo tayo o hindi, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Pero ang ipinagtatako ko nang balikan ko yung lugar, hindi ko na ulit makita. Tsaka isa pa, lahat ng nasa isip ko. Kapag may hinala ako sa lugar o sa isang pwesto na may alimango, pagsilip ko meron nga. Akala ko nga hanggang doon lang Pero kanina, paglaglag mo ng lambat, naghinala ako na may makukuhang marami. At nagkatotoo na naman. Sobrang hiwaga Hindi ko po sukat akalain. Pero tinatanggap ko na isa itong himala. Ganun ba na? Totoo bang binigyan ka ng tangan at yan yon? Anong tangan, tay? Hindi ko po kayo maintindihan. Tangan, anak. Isang mutya. Kakaibang taglay. Tangan na galing sa mga nilalang. Alam mo ba yung lolo mo noon? Nakita din ang nakita mo. Nakausap niya din ito ngunit hindi kami naniwala. Ngayon naniniwala na ako, anak. Totoo ngang may nilalang sa loob ng Bakawan na yon. At mabait pala ito. Binigyan ka pa ng pampaswerte. Magpasalamat tayo sa kanya, anak. Bueno, hindi ko sasabihin ito kahit pa sa nanay mo. Ang problema, lanta dahil nagbebenta tayo ng mga isda. Maghihinala ang mga tao sa atin. Ano kaya ang gagawin natin? Ganito na lang. Bukas ng umaga tayo uuwi para isiping magdamag tayo sa laot. Kaya maraming nakuha. At namamana din ako. Kaya may isda sa bato. Nagpaumaga ang mag-ama sa laot. Pagdaong sa baybayin, sumalubong kagad si Nanay Trina at makikita sa mukha ang pag-aalala. Nagtanong ito kung bakit sila inumaga. Pinaliwanag naman ni Tatay Lupin ngunit iba ang dahilan. Gulat na gulat ang ina ng buklati ng trapal na nakatabon sa bangka. Napahawak pa ito sa dibdib sa dami ng isda. Mabilis nilang nilipat ang mga kuha sa balde
batya, at ang iba ay nilatag na lamang sa sako. Maraming tao ang nagsidatingan. Sobrang nagulat ang mga ito. Ang iba, inangkat kagad ang isda upang maibenta. Ngunit hindi sinabi sa mga tao kung paano sila nakakuha ng marami. Tiyaga lang tsaka nagkataong dagsa yung isda. May mga pating sigurong nakabugaw, kaya lumitaw at yun nakuha sa lambat. Ito namang iba, una naming nakuha sa pamamana ni Epoy. Hala, swerte nyo naman. O sige, ako na ang aangkat ng mga yan nang magkaroon din ako ng kita. Oy, oy. Teka, akin yan, nauna ako. Ikaw talaga, Bimang. Nahawakan ko na eh. Paunahan na lang tayo. Wika ng mga taong nakapaligid sa kanila. Mga isang oras lang, ubos na ang mga kuha maliban na lamang sa mga napili para ipangulam. Malaki ang kinita ng pamilya. Yung mga kapitbahay, iba na kung makatitig sa kanila. May inggit at halong galit na ito. Hindi naman yun pinansin nila Epoy. Dumating din ang nagbanta sa kanila. Isusumbong sila sa kapulisan dahil nakaw ang mga alimango. Ngunit nang malaman na marami ding kuha na isda sila Epoy, iba na ang hinala. Nakipag-inuman pa ito kay Tatay Lupin. Yung daloy ng pananalita ay seryoso. Panay tanong kung anong meron sa kanila. Hanggang sa malasing na ito at nagbitaw pa ng mabigat na salita. Sinabihan pa silang angka ng mangkukulam. Pare, wag naman ganyan. Wala kaming itinatago at kung meron man, malalaman nyo kagad yon. Hindi din kami mangkukulam. O para kumalba ka, sayo na to. Para pambili mo ng makakain para sa pamilya mo. Wika ni Tatay Lupin at inabutan ng pera ang lalaki. Tawagin na lang natin sa pangalang Alan. Hindi nakakibo ang lalaki. Mabilis sa tinanggap ang pera at kagad nag-iba ang pakikitungo nito sa kanya. Maraming salamat ha. Ang totoo, naiinggit lang talaga ako eh. Pasensya na. Sana pagpalain pa kayo lagi. Habang si Epoy naman, nakasilip lang sa bintana. Halata sa mukha ang pagkatakot noong magalit si Alan. Nang makauwi ang tao, kinausap ni Tatay Lupin si Epoy. Sinabihang wag na lamang isipin si Alan. Maiging mag-ingat na lamang sa susunod. Dahil dito, naging madalang na lamang ang paghahanap buhay ng pamilya. Yung dapat araw-araw na sagana, tinatansya na lamang ang araw kung kailan sila mangingista. O hindi naman kaya si Epoy kung kailan mang-aalimango. Sinasabayan nila ang iba, ngunit hindi pa rin mapigilan ang grasya. Sa tuwing lalaot ang mag-ama, sara ang lambat sa dami ng isda. Hindi naman pwedeng itapon dahil baka karmahin sila. Kaya naman sa tuwing dadaong, ipinamimigay nila ang iba sa mga kapitbahay upang hindi na magkaroon ng lihim na inggit. Makalipas ang ilan pang araw, linggo at buwan, pumutok na ang balita ng pagsakop ng Hapon sa bansa. Kabi-kabila ang pakikinig ng radyo. Kinakabahan ang mga mamamayan sa lugar. Umabot pa sa punto na may mga barko na ng banyaga na dumaong sa Sibuyan. Pansamantalang natigil ang pamumuhay ng pamilya. Inaabangan ang mga susunod na pangyayari. Isang pangkat na mga kalalakihan ang nagpulong, nagtipon at naghanda sa paparating na sakuna. Naglabasan ang iba't ibang mga may kaalaman. Si Tatay Lupe noon, nais nang makipag-isa.
Ngunit pinigilan ito ni Nanay Trina. Gayon din si Epoy. Ngunit ang sabi ng ama, kung sakaling magkaroon ng komosyon, mapipilitan itong lumaban. Bagaman hindi malala ang digmaan sa lugar, naroon pa rin ang pangamba at takot na baka may masawi sa pamilya. Ngunit lumipas ang 1 taon. Walang naganap sa lugar, sa halip sa mga karatig isla lamang, hanggang sa napayapa ang mga tao. Ngunit dahil na rin sa mga nabuong grupo at walang nangyaring laban, isa sa mga kabilang sa grupo na tawagin natin sa pangalang Julian ang naghamon ng isang subukan. Ito ay upang patunayan kung gaano kalakas at kabisa ang gamit. May sumubat na tao, si Francisco. Wag na lang, dahil naghahanap lamang sila ng sakit ng katawan. Uminit naman ang ulo ni Julian. Hinamon niya si Francisco hanggang sa ginatungan ng iba pang kasama at natuloy nga ang subukan. Nagkataon namang malapit lamang ito sa bahay nila Epoy. Nagsuntukan ang 2 tao. Nakatali ang tig-1 kamay ng mga tao upang hindi makawala. Subukan ng tibay ng katawan. Nanonood lamang si Epoy. Ang mga nagsusubukan mga nakainom ng tuba. Hanggang sa may nakita si Epoy na isang matanda. Sa tansya ng edad. Nasa 90 na ito. Ngunit mabilis maglakad na tila nasa 50 anyos pa lamang. Lumapit ito sa may subukan. Nakinuod din. Nasa 2 dipa na lamang ang layo nito kay Epoy. Napapansin niya dito na panay ang tingin sa kanya. Hanggang sa lumapit ang matanda at pasimpleng sinabi, "Bakit hindi mo ipasubok ang gamit mo, Totoy?" Nagtaka noon si Epoy kung paano nitong nalaman na may gamit din siya. Nagtanong ang binata kung paano niya nalaman na may mutya si Epoy. Sinabi ng matanda, matagal na itong nakasubaybay kay Epoy. Si Mang Turing. Mula ito nang kumalat ang balita na maswerte sa pananagat o di kaya sa pang-aalimango ang binata. Dagdag nito ang taong kahinahinala, lalo na't iba kumpara sa karaniwan at may ibig sabihin. Huwag kang mangamba. Ako lamang ang nakakaalam nito. Hindi nakapagsalita si Epoy. Akma na sana siyang aalis, ngunit muling nagsalita ang matanda. Ang sabi, dapat sanayin na niya ang sarili dahil may nagbabadya sa kanyang buhay. Isa sa mga tao na nagbuo ng pangkat upang lumaban sana sa hapon. Ginalugad ng tingin ng binata ang bawat isang naroon sa lugar. Wala namang may kakaibang titig. Ngunit si Julian, sumasaglit ng tingin sa kanya. Mula pa ito noong dumating siya sa lugar. Dito na siya naghinala na baka si Julian ang sinasabi ng matanda. Ngunit hindi na ito pinansin pa ni Epoy. Nagpatuloy sa pag-uwi hanggang sa makarating sa tahanan. Kakarating lamang din ng nanay at tatay galing sa merkado. Nagtanong si Epoy sa ama kung kilala ba niya si Turing. Sinabi naman ng tatay na kilala niya ito. Isang matanda at mabait na tao. Magtutubas si Mang Turing at kahit sa edad nito na sobrang tanda na, kaya pang umakyat ng niyog at kahit gabi ay nagtutuba ito. Tay, doon po tayo sa labas. May sasabihin lang po ako at baka madinig ni nanay. Dali-daling lumabas ang mag-ama. Dito na lang tay. Kuwan kasi, si Mang Turing. Ang sabi sa akin,
May nagbabadyang peligro sa buhay ko. Nagtataka nga ako dahil alam niyang meron akong tangan eh. Tapos doong sabihin niya yun sa akin. Nakita ko si Julian. Yun bang nagpunta rito sa bahay at inalok ka po na sumama sa grupo? Panay titig sa akin, tay. Parang kakaiba eh. Ganun ba, anak? Naniniwala ako sa kanya. Dahil magaling din yung matandang yun sa gamutan. Tsaka, si Julian baka mo. O sige, magmamasid-masid lamang ako sa kinikilos niya. Balita ko nasa bahay lang ito ng bayaw niya nakatira ngayon. Doon ba sa tawid ng ilog? Napapadaan naman kami ng nanay mo doon papuntang merkado. Hindi na kumibupa sa epoy. Pumasok sa isipan kung si Julian man ang may banta. Ano naman kaya ang pakay nito sa kanya? Kinagabihan, habang nasa likod ng bahay ang binata, nagulat siya nang biglang nagpakita sa kanya ang elemento. Ilang distansya ito mula sa kanilang tahanan. Nakatitig lamang ito sa kanya ngunit halata na tila pinapalapit siya nito. Lumingon muna siya sa pinto sa kusina. Pinagmamasda ng ina. Alam niyang sisitahin siya nito kapag aalis ang binata. Nang tumalikod ang ina, mabilis na tumakbo sa epoy. At nang makalapit sa nilalang, nagtitigan sila nito. Hindi naman nagsasalita. Wala ding kakaibang reaksyon ng muka. Kaya naman inunahan na ito ng binata. Tinanong niya ang elemento kung bakit nagpapakita ito sa kanya. Hanggang sa Unti-unti, pinapasok mo ang buhay na kinabibilangan ng mga kakaibang bagay. Nagkakaroon ka na ng interes dito, Epoy. Inaasahan ko sa iyo ang pagiging karaniwan lamang at maging sapat ang tulong na mula sa gamit mong dala. Pero hindi ko pwedeng pabayaan ang gamit. Ang tangan mo ay ako. At dahil dito, hahayaan ko na ang sarili kong maging parte mo. Sa madaling salita, kung nasan ka, naroon din ako hanggat nasa iyo ang gamit na yan. Yan ang buhay ko, Epoy. Kaya nga ayaw ko itong mapunta sa ibang tao. Sa halip sa'yo lang. ano yun? Sasamahan niyo ako. Nako, baka makita kayo ng nanay ko. Tsaka ano naman po ba ang dahilan? Alam mo na yun, Epoy. Alam mong dahil may nakapagpaalam na sa'yo, kailangan kitang protektahan. Tandaan mo, nasa tabi mo lamang ako palagi. Matapos yun, unti-unting naglaho sa paningin ng binata. Umuwi si Epoy. Sa hindi malamang dahilan naroon pala sa isang banda ang ama. Nakatitig sa kanya. Nilapitan ito ng binata at nakita niyang gulat ang itsura. Anak, yun ba yun, anak? Yun ba ang nagbigay sa'yo ng mutya? Nakakatakot pala. Hindi ka man lang natakot doon. Hindi naman po tay. Mabait po siya. Ang sabi niya nga sa akin, sasamahan niya ako kahit saan. Hinala ko dahil ito sa mga sinabi ni Mang Turing. Tara na tay, umuwi na ho tayo at baka hinahanap na tayo ni nanay. Kinabukasan, lumaot ang mag-ama. Ngunit sa pagkakataong ito, nagpunta sila kung saan malapit sa maliit na isla na kilala sa lugar. Nasa pagitan ito ng Romblon at Sibuyan. Napagpasyahan nilang dito sa lugar mangingisda dahil wala masyadong nananagat katulad nila. Matapos makalambat ng isang beses,
Dumaong sila sa mismong isla. Lumalakas ang hangin noon at delikado ang lugar sa ganitong sitwasyon. Gabi na mga sandaling to at marami na silang nakuha. Kagaya pa rin ng dati, sari-sari. Paupain na muna natin anak ang hangin bago tayo umuwi. Hinala ko sa silangan. May nagaganap na unos. Nagtagal sila sa lugar dahil bumuhos ang malakas na ulan. Isinabay pa dyan ang nakakapangilabot na tunog ng hangin na tila naipit na biig. Iniangat nila ang bangkas sa mataas na antas ng lupa upang hindi mahampas ng alon. Dumako sila sa kakahuyan at sumilong doon. Nang mga sandaling to, malapit ng maghating gabi, inaantok na si Epoy nang biglang makarinig ng kalabog. Pagbalikwas ng binata mula sa pagkakaupo. Nagulat ito dahil may kung anong gumagalaw sa loob ng kakahuyan. Wala ang ama sa tabi. Muling nakarinig siya ng kalabog. Ngunit na mga sandaling to, kasama na ang pag-ungol na tila nasaktan na kung anong hayop. Kinakabahan na si Epoy. Baka ang tatay niya ito at nakikipagbuno. Pumasok siya sa loob ng kakahuyan. Ngunit nang makarating sa lugar, nawala yung mga gumagalaw. Nadinig niya ang pagtawag ng ama mula sa likod. Nilingon niya ito. Naroon lang pala sa likod ng malaking bato. Nagtataka si Epoy kung ano ba ang mga nakita at nadinig na kalabog. Hanggang sa napasigaw ang binata sa sobrang gulat nang may bumagsak sa harapan na napakapangit na nilalang. Meron itong pakpak, nakataob at ang muka ay sa tao pero may mahabang pangil. Dumudugo ang bibig at nakapikit ang mata na parang wala ng buhay. Epoy, kanina pa yan nag-aabang sa'yo. Inunahan ko na lang at baka masaktan ka pa. Bigla itong lumitaw sa gilid ng binata. Ho? Yan pala ang itsura ng aswang Pinatay niyo ho siya? Kaya pala may mga kalabugan Kayo pala yon at itong aswang. Teka, bakit ako po yung inaabangan niya? Hindi ko alam, Epoy. Basta may banta siya sa buhay mo. Teka, naguguluhan po talaga ako Mula sa simpleng swerte lang nabigay niyo. Hindi ko sukat akalaing makakakita na ako ng aswang. Tsaka ano po ba talaga kayo? Isa kong uri ng maharlikang engkanto sa mundo namin, Epoy. Napakaraming nilalang, iba-iba. At kagaya din ang mundo nyo. Nagkataon lang na may kakayahan akong makisama at mamuhay sa mundo ng mga tao. Napili ko dito, tahimik. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Ren. Ito ang pangalan ko sa aming mundo. At kagaya ng sinabi ko sa iyo, ikaw mismo ang nag-udyok sa sarili mo upang tuklasin ng mga bagay-bagay. At dahil dito, kailangan kitang gabayan. Alam mo, kapag nagbubukas na ang isip mo rito, kusa na ding bubukas ang gamit na bigay ko sa iyo. Gagabayan ka nito upang matuklasan mo ang tanong na bumabalot sa iyong isipan. At dahil dito, magiging peligroso dahil may mga tao ding kagaya mo na may gamit. Mararamdaman ka nila. Magkakaroon ng interes dahil ibang-iba ang gamit mo. Pagpapaliwanag ng engkanto. Anak, hoy, kanina pa humuhupa ang ulan. Tara na, ano bang ginagawa mo?
at parang may kinakausap ka. Teka, ano yan? May taong nakahiga sa lupa. Tanong ni Tatay Lupin, kasabay ang paglaho ni Ren. Nakita ng ama ni Epoy ang labi at napaatras ito. Tay, aswang po ang isang yan. Pinatay ng sinasabi kong engkanto na kasama ko. Sinabi ko naman ho sa inyo na sumusunod yun sa akin. Hindi nakapagsalita kagad si Tatay Lupin. Sobrang takot nito sa nakita. Napapailing at sinasabing umuwi na sila. Paano naman po tong bangkay, tay? Iiwan na lang po ba natin? Iwan mo na lang yan. Dali na. Kailangan na nating umalis sa lugar. Wala nang nagawa si Epoy, kundi sundin ang tatay. Hanggang sa makarating sila sa tahanan. Bukang liwayway na ng mga oras na yun. Balisa pa rin si Tatay Lupin. Hindi ito kumikibo. Nakayuko lamang habang nililipat ang huling isda sa nakalatag na sako sa buhanginan. Nagdagsaan ang mga tao sa lugar at kagaya ng dati, nag-aagawan ito sa mga huli nila sa laot. Pagsapit ng hapon, umugong ang balitang pagkamatay ni Mang Turing. Natagpuan ang labi sa kabilang isla. Napakaraming pasas sa katawan. Kinabahan si Epoy. Ganon din si Tatay Lupin nang marinig yun. Nag-usap pa ang mag-ama. Hinala nila ang aswang kagabi. Walang iba kundi ang matandang si Mang Turing. Naku anak, hindi ako maaaring magkamali. Si Turing yun anak. Wala namang ibang tao doon kung hindi tayo lang at yung aswang na yon. Sabi ko na nga ba may tinatagong maitim na lihim yung matandang yon. Sa likod ng kabaitan nito, isa palang aswang. Kung mapapansin mo kahit sobrang tanda na, malakas pa rin ang pangangatawan. Hindi nakapagtataka na siya nga ay isang aswang. Pero paano naman natagpuan ang labi doon? Sobrang sukal ng lugar na yun at walang magnanais na magpunta doon. Hindi kaya kamag-anak niya lamang din ang nakakita na katulad niya? Nako, lagot na. Siguradong malalaman nila kung sino ang pumatay. Malakas ang pakiramdam ng aswang anak. Hindi naman po ko yung pumatay, tay. Yun yung si Ren po. Yung may-ari ng gamit na ito. Parang gano'n na rin yun anak. Siya ay gabay mo. Gabay mo ang engkanto na tinatawag mong Ren, tama ba? Anak, sa tagal ko sa buhay, may alam din ako sa mga bertud. Meron itong gabay na nangangalaga sa gamit. Magiging kaisa mo ito sa oras na mapasayo ang isang bertud. Basta, mag-iingat ka anak. Huwag ka munang lalabas ng bahay. Ano ba to? Natatakot ako sa mangyayari sa atin sa mga susunod na araw. Wika ni Tatay Lupin. Tiniyak ng ama ang seguridad ng pamilya. Bantay sarado sa araw-araw sa Epoy. Hindi na nga din ito lumalaot. Nagtataka na si Nanay Trina. Nagtanong ito ngunit nag-ibang rason si Tatay Lupin. Palagi nitong sinasabi na wala siya sa kondisyon para lumaot. Hayaan mo munang magpahinga ko at ang anak mo, Trina. Tsaka may ipon naman tayo kaya huwag kang mag-alala. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Wala namang problema kung yan lang yung dahilan mo. Ang sakin lang, naninibago ako sa mga kinikilos niyong dalawa. Hindi na nga kayo lumalabas ng bahay ng anak mo. Tapos kung kausapin mo naman ayaw magsalita. Ngingiti lang. Ano ba talagang meron? Hoy Lupin, may karapatan akong malaman kung anong hinaing ninyo. Asawa mo ako at ina ko ni Epoy. Wala nang nagawa si Tatay Lupin, kundi sabihin na lamang ang totoo.
Nagulat naman si Nanay Trina. Hindi ito makapaniwala. Ngunit pinatotohanan ito ni Epoy. Dito na naiyak si Nanay Trina at sinabing hindi man lamang siya sinabihan ng lahat. E di sana nakatulong ito dati pa. Kaya naman humingi ng tawad ang mag-ama. Matapos ang tagpong yun, 3 na silang nag-iingat sa bawat kilos. Kinikilatis nila ang mga taong nagpupunta sa tahanan, lalo na ang mga suki na umaangkat sa kanila ng isda. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, ngunit wala namang nangyaring masama. Kaya doon unti-unti silang bumabalik sa dating gawain. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw, buwan, taon, at ilang dekada. Ang dating payak na dampa sa dalampasigan ng Romblon, naging isang matatag na bahay na bato na naging saksi sa kasaganahan ng pamilya ni Epoy. Ngunit sa kabila ng pag-unlad, nanatiling mapagkumbaba ang pamilya. Ngunit ramdam niya ang bigat ng mga taon. Hanggang sa isang gabi, habang ang buwan ay kasing bilog ng barya at ang dagat ay tila humahalik sa pampang, tinawag niya ang panganay na anak na nagngangalang Mateo. Nilabas ni Epoy ang isang maliit na kahon at nang buksan niya ito, kumislap ang itim na mutya, ang dibdib ng alimango. Mateo, anak, lumapit ka. Meron akong sasabihin na hindi ko kailanman naikwento kahit sa iyong ina. Tay, ano po yun? Bakit? Parang napakaseryoso ninyo. At ano po ba yung batong yan na tila kumikinang sa dilim? Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo kailanman kinapos. Ito ang tangan na nakuha namin ng iyong lolo Lupen sa mahiwagang lawa bago pa ang tigmaan. Hindi lamang ito basta bato, Mateo. Ito ay dibdib ng alimango. Ikwinento ni Epoy ang lahat. Ang pagsuong nila sa masukal na bakawan, ang engkantong itim na kanilang nakatagpo, at ang pangakong binitawan nila kapalit ng swerteng yun. Nakikinig lamang si Mateo, bakas ang gulat sa muka. Ang ibig niyo pong sabihin, ang lahat ng huli niyo sa dagat, ang kaligtasan natin noong gera, lahat ay dahil sa mutsyang to? Bahagi lang yon ng mutsyang ito, anak. Ang tunay na himala ay ang pagpili nating gamitin ito sa tama. Maraming nagtangka noon, maraming nainggit, ngunit ang swerte ay nanatili lang sa mga kamay na marunong magbahagi. Kinuha ni Epoy ang kamay ni Mateo. Dahan-dahang ipinatong dito ang malamig at makinis na mutya. Nang sandaling maglapat ang kanilang mga balat, isang malamig na simoy ng hangin ang umihip mula sa direksyon ng dagat. Tila isang bulong ng pagsang-ayon mula sa kailaliman. Anak, ipinapasa ko na ito sa iyo. Huwag mo itong itatangi para sa iyong sarili lamang. Gamitin mo ito upang matiyak na walang pamilya sa ating isla ang matutulog na gutom. Ang swerteng hindi binabahagi ay nagiging sumpa. Ngunit ang swerteng ibinibigay ay nagiging pamana. Pag-ako po, tay, hindi ko kakalimutan ang bilin niyo. Aalagaan ko yung dagat at ang kapwa natin kagaya ng ginawa niyo. Nakahinga ng maluwag sa Epoy. Sumandal sa kanyang tumba-tumba at pumikit habang nakikinig sa hampas ng alon. Sa kanyang pag-idlip,
Alam niyang ang sikreto ng dibdib ng alimango ay mananatiling buhay, hindi bilang isang anting-anting ng kasakiman, kundi bilang simbolo ng pag-asa para sa buong isla ng Romblon. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.